Magandang oras at magandang buhay mga kababayan, mga ka-golden boy. Ang ating tatalakayan ngayon ay itong tinatawag na sour graping ni Maharlika Boljakera. Dahil sa ayon dito sa sabi ng ating ka-vlogger na si Alicia, ay nagsiselos daw itong si Boljakera kay Undersecretary Attorney Claire Castro dahil dapat siya daw ay ang uupo diyan sa pwesto na Undersecretary ng PCO Office ng Presidente. Bakit? Anong nangyari? Well, dito sa bidyong ito atin titimbangin kung sino ba talaga sa dalawa ang mabigat. Kung kayo'y pipili, sino ang pipiliin sa dalawa? Sino ang may kwalifikasyon na eksakto? Kaya ito, panoorin natin ang video courtesy sa atin ng ating ka-vlogger na si Alicia. Kudos kay Alicia. Ito ang video. Unang puputak at unang maiinggit dyan, itong si Claire Eden Contreras, aka Maharlika, sa pagka-appoint, sa pagka-appoint, mga minamahal, ni Undersecretary ng PCO na si Attorney Claire Castro. Biruin nyo, itong si Maharlika, sa mga hindi nakakaalam, kaya yan naging anti-Duterte kasi gusto niyang ma-appoint siya sa administrasyon. Ang problema, masyado kasi yung bungangera, di ba? Imbis na makatulong sana sa administrasyon, mukhang hindi makakatulong, kaya hindi natuloy ang appointment. Ayan, kasi ito yung bark dog ni PBBM noon eh. Ang mga kalaban ni PBBM nung tumakbo pa siyang Pangulo ay binanatan itong Maharlika kasi ito nga yung talent niya eh. Yung bubuljakin ka. Grabe din, may talent din eh. Yumaman eh. Dahil sa ganitong talent, ang masakit lang ay marami kang kalaban kapag ganitong talent. Diba? So, sour graping ang tawag diyan, na banatan mo yung isa kasi akala mo na ikaw ang mas magaling. Pero dito atin titimbangin na meron akong ipapakita sa inyo mga kababayan mamaya, comparison between ito kay Eden Claire din yata to eh, Eden Claire Contreras, ang Maharlika Boljakera versus ang ating ka-vlogger, ka-PBBM na si Attorney Claire Castro. Tingnan natin mamaya kung sino ang mas magaling talaga. Okay, balik tayo kay Alicia. Nang binanatan, mga minamahal, ni Claire Eden Contreras, itong bagong appointee ng PCO Undersecretary na si Attorney Claire Castro. Naiinggit. Tingnan nyo bumana, tumirada na naman, mga minamahal. Pakinggan natin. Castro, Claire Castro. Okay? Ayan. Unang salvo mo pa lang, palpak ka na. Unang sargo mo pa lang, palpak ka na? Like, paano naging palpak? Yung nireal talk niya, mga minamahal, itong si former President Duterte, doon sa issue ng droga, na alkalde yung anak mo, kung bakit sunod-sunod yung mga nahuhuli na droga dyan sa inyo. Paano, tiga sandali excuse me, Alice. Paano nga naging palpak? Wala namang nagkamali sa sagot eh. Yung press release, yung nagtanong doon ay taga-press at sinasagot ng tama at precise, eksakto ni Yusek Claire Castro. Ako yung mga din dito eh, kay Claire Castro. Minsan ginagamit ko tong mga mga video niya sa reaction. Ganon din yung isang ka-vlogger natin na si Mike Abe. Hanga din ako doon. Magaling din na broadcaster. Pero mamaya malalaman natin na talagang magaling pala itong si Claire Castro kaya kinuha ni PBBM. At hindi magaling lang sa sa daldalan, ay talagang merong kang makikita na mga experiences. Mamaya atin papakita. Alright, so balik tayo kay Alicia. Pangalawa, yung about sa tinutukoy ni Duterte na pinipilayan daw. Diba? Pinipilayan daw itong si Vice President Sara Duterte. Ano yung banat dyan ni Attorney and new appointee ng PCO Undersecretary Claire Castro? Ano yung banat niya? Magaling gumawa ng kwento. Itong si Duterte, paano pipilayan?
dinaan naman sa due process at rule of law itong si Vice President Sara Duterte. Diba? Ikaw, wala ka nang natapos, hayop ka. Diba? Pokpok ka nga lang dyan sa Cubao. Nako, Punyeta, tapos ngayon makabanat ka, wagas. pukpok Tara ka pala. lang din pinabili ng suka. Sisirain mo yung administrasyon kung na-appoint ka. Tama. Alright, continue tayo At ikaw, Castro, Claire Castro, okay? Unang salvo mo pa lang, palpak ka na. Hangag ka. Hangag, patidang, abugagang, walang unod ang utok. Ito, magaling sila gumawa ng ng mga terminology. Yung mga hangag. Ano pa yung isa? Mga parang salitang bakla, di ba? Yung mga uso na salitang bakla ay mga bago sa pakinig mo eh. Parang ito rin, may lahing bakla siguro to o baka bakla ito. Nagbababayihan lang. Ito, naintindihan ko naman na kung bakit ganyan tong si Boljakera. Of course, merong sweldo yan. At ayon sa narinig ko, almost 1 million daw ang kita niyan. Kasama ang sweldo at kasama yung kita sa YouTube. Pero kapag ganyan na hate speech na content ay konti lang ang konti lang ang ang revenue sa YouTube. Hindi kagaya ng malinis na mga content. Halimbawa DIY, malinis. Mga comedy, malinis yan. Ay malaki ang revenue. Basta't malinis na mga content. Kaya dito kay Boljakera, makita natin mamaya, ang kanyang subscribers ay kukunti lang eh. Mas mataas pa yung kay Claire Castro. At baka 3 taon, may 3 buwan galing ngayon ay baka malampasan ko pa to eh. Nauuna lang to sa akin siguro ng konti. Kung magkasabay kami nito, malakas lang to kasi banat ng banat kagad siya. Ako nag-umpisa ako sa sa talagang malinis na content, yung about treasures. Malinis, wala akong binabangga na tao. Hindi katulad ngayon na napunta na tayo sa politics. Ang umpisa kasi bakit napunta tong content ko sa politics kasi sa gold. Marcos Gold ang mga vlogs ko about Marcos Gold. Si PBB Marcos di ba? Hanggat sa siyempre hanga ako diyan sa mga Marcos dahil sa gold. Siyempre kapag babanatan yan andin mali, parang sasagot, parang ako na rin ang sasagot. Kaya ganito na, ako'y napunta na kay PBBM, na inclined na sa bagong Pilipinas, kaya palaging nandito ang logo ng bagong Pilipinas sa mga video ko. Dahil nga nagumpisa sa gold, sa Marcos Gold for Humanity, at alam naman natin na maganda ang pamalakad ni PBBM. Kahit nga si Robin Padilla akseptado si Bongo akseptado na magaling si PBBM. Kaya nga lang ang kanilang amo ay alam niyo na si Digong, di ba? Kaya hindi sila makapagsalita ng marami tungkol kay PBBM na maganda. Okay, break tayo kay Alicia. Magandang Alicia. Check niyo ang kanyang channel, mga kababayan. Bakit walang unod? Oh, 'di ba? Ganyan lang siya. Diyan siya magaling ad hominem. Sobrang ad hominem. Diyan siya magaling sa ad hominem. Lahat ng mga DDS ganyan Hindi kayang tapatan ng maayos na argument yung argumento ng iba, kaya ang ginagawa nila ad hom. 'Di ba? Red flag. Ugali nila Ano magagawa natin? Ang ad hominem yung hindi ka nga marunong magipag-debate ng eksakto. Kaya ang tirada mo ay titirahin mo ng personalidad niya. Ang kanyang pagkatao na ang titirahin mo ad hominem. From the word argumento, ang root word niyan sa Tagalog. Kaya dito nga makikita natin kung ang pag-usapan ay batas, hindi pwedeng magipag-argumento diyan si
buljakera sa batas. Ang kanya titirahin kaagad niya na bangag ka, hangag, o walang unod ang utok. Sabi niya, Bisaya pala to eh. Kasi walang unod, Bisaya yan eh. Kaya ad hominem, tama nga si Alicia. Ad hominem is a Latin word. Latin word yan. For argumento. At sinisira mo ang personality ng tao kasi hindi mo kayang makipag-argumento sa kanya. Yan ang ad hominem. Bagong words yan ah. Okay, patuloy tayo. Eh, baka ka nang Jeremes ka. Diba? Diniscard ko lang yung vlog. Wala kang ginawa kundi mag-react sa mga vlogs ko, vlogs sa mga Duterte vloggers, at iba pa. Anong ibig sabihin yan? Walang laman yung utak mo. Dahil kumukuha ka lang, okay lang sana kung hindi ka abogado eh. Maintindihan mo, you guys, I love you people, yung mga nagre-react sa mga vlogs natin, and we need it para i-echo ninyo. Pero yung masasabi mong abogadong pulpul o pupulpal o girlalo eh. Abogadong walang magawa sa buhay, mag-react sa video ni Marlica at magsip-sip, okay? Magsip-sip kay adik na bangag. Alam mong adik si bangag, ibig sabihin, bilasakang abogada. Kasi ang magaling na... Wait lang ha. Nagtaka lang ako. Si Maharlika na mismo yung nagsabi na lagi daw pong nagre-react. Diba? Itong si Atty. Claire Castro sa kanyang mga vlogs. Ba't ngayon ka lang din nag-react nung na-appoint na siya? Oy, napagalatan. Nagselos. Alright? Kasi you're claiming na magaling ka. Wala ka dyan sa YouTube. Hindi ka nagpipick up ng mga vlogs namin. Aba. Grabe, proud pala to sa kanyang mga vlog eh. Ano ba namang content yan? Hate speech yung mga content mo. Walang ideya na makuha dyan. Walang knowledge. Mabuti pa rito kay Alicia. Meron tayong nalalaman ngayon na word, ad hominem. Red flag, paninira ng puri ng tao. Pag-atake sa personalidad. Ito si Maharlika, wala ka talagang mapulot dyan. Wala kang mapulot. Kahit word for the day na may meaning, na maganda, wala. Kasi puro hate speech. Laging tumitira eh. Kaya hindi maganda sa kultura ng Pilipino sa mga bata na marinig at makita ang mga ganitong hate speech. Kasi susundin yan eh. Pamarisan yan ng mga teenager, ng mga bata. At baka marami pang dadami na ganitong buljakira ng mga bata kapag nagtaka lang ako bakit hindi ito nasara ng ng YouTube. Ang Facebook ko umamuri sinara ng isinara ng Facebook dahil akala nila fraud ako kasi nakamask ako eh. Siya nga pala ang mga kababayan, mga ka-TH, ang umamuri na Facebook ko ay sinara ng Meta. At gumawa ako ng bagong umamuri, i-search niyo lang. Merong lang doon, 40 friends, 40 lang. Kaya kawawa yung ating mga Kaya i-add nyo ako doon mga kababayan, mga ka-TH, i-add nyo ako sa bagong Facebook ko na umamuri. Lalo na yung mga nanalo sa dowsing kasi nawala yung nawala yung address nyo. Hindi ko mapadala kaya i-add nyo ako doon. Okay, so eto, balik tayo kay Buljakera. Merong maraming content na maganda. Hindi yung palagi tayo nagsisigaw, palagi tayo nagkipag-away. Ngayon anong nangyari kay Buljakera? Hindi na siya makapunta ng Pilipinas. Red flag na siya dito. Hindi na kasi may kaso na siya dito eh. Sobrang libel kasi ang kaso niya. Kasi paninirang puri. Presidente tinitira eh. Yan ang problema kasi presidente ang tinitira para marami ang manunood sa kanyang content at magkapera siya. Pero masama niyan, wanted ka na dito sa Pilipinas. At baka kung sumubra ka na, ma-extradite ka, kunin ka ng Interpol. Yan na yung pinakamahirap kapag mag-request ng presidente sa Interpol na hanapin itong tao na ito. Kahit saan ka magtago ay hanapin ka. Kasi alam nila ang pangalan mo na totoo.
Eden Contreras pala. Maharlika Boljaquera. Kaya kung ako sa'yo, advice ko sa'yo, Eden Contreras, Maharlika, ay siguro sikat ka naman ngayon, baguhin mo na ang content mo, yung medyo mabait ka na para wala ka ng kalaban. Mahirap, maraming kalaban eh. Alam mo naman na humihina na ang DDS, kaya bumaliktad ka na, mag-PBBM ka na lang kasi malakas pa ang PBBM. Okay? Totoo yan. Ngayon, patuloy muna natin tong video and then papakita ko sa inyo mamaya ang kwalifikasyon ng dalawa, si Claire Castro at si Eden Contreras, para makita nyo kung boxing ito, kung sino ang talagang professional boxer or sino yung amateur. Alright? Okay. Kasi meron kang sariling utak, meron kang sariling laman ang utak mo. Kaso at laman ng utak mo, labno. Yun ang labno. Bala na ka mag-translate. Algae. Okay? In science. Alright. Yan. Fair. Ribo, nasagot ko na ang iyong katanungan. Alright. Tirador ng gold si Senior the Junior. Ngayon, itong mga ulol na ito, dyan sa presidential communications, ang unang salbo ng mga hitad ay what? Sila daw ay lalabanan nila ang fake news. Tapos binanggit ang mga vloggers. Imagine nyo, unang pasok pa lang nila, ang nasa utak ng mga baka ng ina ay ang mga vloggers. Grabe na bunganga talaga to, kaya hindi kinuha ni PBBM eh. Buwakang ng inada kaagad ang ano eh. Of course, yung opisina ni Claire, kasi nga ginawa si Claire dahil broadcaster at vlogger at pro PBBM. Kaya alam ni Claire kung sino yung mga DDS vlogger. Kaya yan, madali na kayong matuntun kasi vlogger nga si Claire Castro at attorney pa yan. Kaya walang mapuntahan ang mga DDS vlogger kundi sa kulungan. Kasi presidente ang kinukontra eh. Kaya pwede naman sigurong bumaliktad kayo at mag-PBBM, banatan nyo yung mga kasamahan nyo, di ba? Para hindi kayo mapunta sa kulungan sa katagalan, di ba? Marami nang hinuhuli. Si General Torre, merong pinahuli na taga Cebu, di ba? Na DDS vlogger. Ako nga, kahit PBBM ako, takot pa rin ako. Baka isama ako diyan na pagkamalang DDS, di ba? Kaya maganda na talaga yung you are with the administration or you are pro PBBM kaysa anti, kaysa DDS, kaysa pro China, di ba? Kasi ginagalaban ng batas eh. Maganda talaga ang batas ay susundin at kakampi mo ang batas. Alright, so ito, punta na tayo sa comparison between the two, si Eden Contreras versus Claire de Castro. Sino ba talaga ang mabigat sa dalawa at bakit si Claire de Castro ang pinili ni PBBM? Para maliwanagan ng ating mga kababayan tungkol sa dalawang ito na nagpapasikat, si Boljaquera Maharlika at si Attorney Claire Castro. Unahin natin si Claire Castro at ang kanyang mga accomplishment. Ito from Wikipedia. Ito yung mga talagang totoo ito kasi Wikipedia eh. So totoong pangalan, Clarissa Claire Angeles Castro is a Filipino lawyer and podcaster. Broadcaster na rin yan. Previously the host of the legal advice radio show Usapang Di Campanilla. O meron palang mga radio show ito on DZMM. Now DWPM, as well as one of the three co-hosts of the ABS-CBN live talk show 3-in-1. Dalawa pala ang nito eh. Isang radio, isang TV show. Castro also previously wrote column for Abante. Ito, editor pa pala ito eh, sa Abante Magazine. Si co-host the Usapang Batas segment DZXL. So ayan, dalawang radio program na. So ilan na ba ang kanyang mga programa? Isa, dalawa, tatlo, apat.
and runs the YouTube podcast Batas with Attorney Claire Castro. Ito na yung YouTube channel niya, yung Batas with Attorney Claire Castro. At ngayon, si Claire Castro ay of course isa ng officer or Undersecretary of the PCO, Presidential Communication Office of Malacanang Palace. Okay, hinire siya ni President Ferdinand R. Marcos Jr. along with also new appointed PCO Chief Secretary Jay Ruiz. Si Jay Ruiz ay isang decorated na broadcaster yan. Member of the kapisanan ng mga broadcaster, at sikat yan noon na broadcaster si Jay Ruiz noong kabataan niya. Kaya itong mga kwalifikasyon kung bakit si Claire Castro ang kinuha ni PBBM, dahil marami palang siya, sikat pala to, hindi to basta-basta. DZMM, ABS-CBN, Abante Magazine, DZXL Radio. Ang mataas ang level ni Claire Castro. Tingnan natin si Buljakera kung anong nito accomplishment. Isabi ni ka-vlogger Alice ay pukpuk daw sa sa Quezon. Try natin paghanap ang ni Buljakera, ang kanyang kwalifikasyon. So eto, tinype ko ang Maharlika vlogger, lumabas nga si Buljakera dito. Pero wala siyang walang autobiography. Hindi siya kilala ng Wikipedia. Dapat nandyan Di ba? Ito, kung famous talaga to, tingnan natin sinong famous vlogger in the Philippines. Ito yung mga famous wala siya dito Ayan Number 1 si Sergey Bin. Number 2 Rans Kyle. Number 3 Kung TV. So wala sa top 10 si Maharlika. Ay wala, video lang to. Walang kay Maharlika, walang autobiography. Hindi siya kilala ng Wikipedia. Ito walang information sa kanya. So ito, sa real name tayo ni Maharlika. Real name Claire Eden Contreras. So ito, search natin tong si Claire Eden Contreras kung may ibigay ang Wikipedia. Wala Ayan, nakalagay Filipino vlogger, political vlogger. Wala siyang wala siyang mga affiliation sa mga TV station, radio station. Wala Hindi katulad kay Claire de Castro. Alam naman natin, 3 radio station, 2 TV. Dito wala, mga channel na lang to. Buljak TV sa kanya to Claire Eden Contreras, ayan. Wala siyang kaya hindi siya pwedeng kunin ni PBBM. Kasi wala siyang qualification Sabi nga ni Alicia, yung vlogger kanina, ay pukpuk lang daw sa Quezon City. Kasi kapag kukunin ka na may posisyon ka dyan sa Malacanang, ay dapat decorated ka, may mga medalya ka, may mga award. At galing ka sa prestigious school at meron kang degree na natapos. Ako halimbawa ay proud member of the KBP. Meron akong lisensya. At nag-graduate ako sa prestihosong university, San Carlos University in Cebu. At kumuha ako ng broadcasting na kurso. Ang mga kwalifikasyon ko ay kulang pa. Nakapagtrabaho ako as DJ in FM station ng GMA local sa Surigao. Pero kulang. Hindi pa ako pwede diyan. Kaya itong si Buljakera nagsisilos daw kay Claire kasi siya noon na hindi niluklok ni PBBM. Kaya pag upo ni PBBM ay nag-request daw ito na bigyan siya ng pwesto. Hindi binigyan dahil kulang pala siya sa kwalifikasyon. Walang formal education.
Kaya hindi siya nilagyan ng pwesto. Kaya biglang nag-switch ng side. At ngayon siya na yung number 1 na bumabatikos kay PBBM. At dinig ko ay halos 1 million daw ang ano niyan eh. Ang sweldo niyan galing sa DDS. Galing China. Nasa almost 1 million peso. Kaya babanat talaga siya diyan kasi malaki ang sweldo eh. Ako ba naman ang swelduhan ng 1 million? Di ba babanat ka talaga dahil siniswelduhan ka. Pero konsensya mo, tingnan mo kung magigilty ka ba sa trabaho mo o hindi. Ang maganda kasi dito sa ginawa namin ni Claire, pumapanig kami sa side na mabuti. Kahit hindi yan si PBBM, basta mabuti, doon kami. Hindi yung may tatak na Marcos lang ako, hindi ganyan. Kahit na wala si Marcos, kahit na ibang presidente, basta't maganda, mabait, mabuti, may plano, may utak, doon ako kaysa doon sa walang iniisip kundi mangungurakot lang. At hindi lang yan, ay may mga natukang pa, di ba? Okay, so ngayon tingnan naman natin ang number of subscriber nitong dalawa, kung sino ba ang maraming nanonood. Okay, so ito, tingnan natin si Claire Castro. Merong 394 subscribers. 394, so almost 400 na yan. Siguro bukas 400 na yan. Tingnan naman natin si Maharlika Boljaquera. So 394 kay Claire. Ay kunti lang. Nauna kasi kunti itong si Boljak pag si Boljaquera, nauna to ng halos 1 taon sa pag-vlog kay Claire de Castro. Pero yung kanyang subscribers ay 402 lang eh. Ilang 494. So meron lang ilan ba ang diferensya? So 394, 68 lang eh. 8 subscribers lang. Bukas ay ang subscribers ni Claire de Castro. Bukas mga 400 o 500,000 na bukas. Kasi sikat na eh. Si Boljaquera napapako na dyan Baka after 2 months nga, lalagpasan ko na yan ng subscriber eh. Kaya 402 pa. Yung akin 175 pa, pero after 3 months sigurado ako lampasan ko na to. Kasi kunti lang mag-subscribe niyan eh. Ang mga nito nagko-comment paulit-ulit lang, hindi mga bago. Sila lang mga diehard. Kunti na lang kasi ang DDS ngayon, marami na ang namulat. Katulad sa akin, ang daming mga DDS na nagkukomento noon ng masama. Ngayon hindi na. Namulat ang kanilang mga mata dahil nagpaliwanag naman tayo ng totoo. Okay, so maraming salamat mga kaibigan, mga kababayan. Ako'y magpaalam na at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa katotohanan at malaking tulong na rin sa akin at sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, God bless the Philippines.